tila may nakapasit. Hanggang sa naaninag namin ang aninong ito. Paikot-ikot at papalapit ng papalapit. Very eerie. Mamaya, nandyan na sa harapan ko. Oh my God! Tagal-tagal ko na nagdadive dito sa limot. Pero yun no, tatlong treasure shark na sa harapan ko. We're gonna walk on peatland. Ang pakiramdam niyan, medyo spongy ang lakad natin dyan. Isang kagubatang hindi lang tahanan ng mga bihirang hayop, kundi maaari ring isa sa mga tumutulong para hindi lalong uminit ang mundo. Pero habang dumarami ang mga bagyo, tagtuyot at pagbabago ng klima, sapat pa ba ang mga natitira nating peat swamp forest para makatulong sa kalikasan? Sa tahimik at malalim na karagatan, tila may nakapasit. Nakakakilabot. Hanggang sa naaninag namin ang aninong ito. Paikot-ikot at papalapit ng papalapit. Sa sunod na pagtingon ko, nasa harap ko na ang dalawang pambihirang pating. Ang treasure at tiger shark. Very eerie. Tapos mamaya, nandyan na sa harapan ko. Oh my God! Sa Kimot Shoal sa Tabango, Leyte, napadpad umano ang isa sa mailap na uri ng pating. Usap-usapan din na halos araw-araw itong magpapakita. Maging ako, naintriga. Bakit sila naging ipatan dito? Could be food source, water temperature, or climate change. Kasama ko si Jess, isang diver at isa sa mga unang nakakita ng mga treasure shark sa Kimot Shoal. Sa aming pagsisid, sinalubong kami ng iba't ibang makukulay na isda. Para kaming namamasyal sa underwater garden. Ang kapitbahay naman ito na frogfish, hindi makapili ng sinilip namin. Sa kanyang tabi, nagsisimula ng mapisa ang iba pa niyang mga itlog. Maya-maya pa, nakalabas na mula sa egg craft ang mga batang frogfish. Bigla naming naramdaman na parang may nakamasid sa amin. Isang anino ang paikot-ikot sa baba ng lura. Naaninag namin ang mahabang buntot nito. Hanggang sa tuluyan ng nagpakita ang treasure shark.
kilala ang treasure shark sa kanyang mahabang buntot o caudal fin, na halos kasing haba nito ang kanyang buong katawan. Ang Kimut Shoal ang isa sa kanilang cleaning station. Napansin namin na nakasunod ang mga moon wrasse. Tinutuka-tuka nila ang balat ng treasure shark para alisin at kainin ang parasites na nakadikit dito. Isa itong uri ng mutualistic relationship kung saan parehong species ang nakikinabang sa kanilang gawi. Malilinis ang katawan ng treasure shark. May libreng pagkain naman ang wrasse. Sa kabila ng kanilang laki, ang pating na ito kilalang mahiyain at magugulatin. Sa tinagal-tagal ko nang nagdadive dito sa Kimot, biruin mo, tatlong treasure shark na sa harapan ko. Ito, nandyan, lumalapit sila. Mga ganun sa'yo. Mas mamaya, oh, nandyan na sa harapan ko. Oh my God! Ganda. The best dive. Pero nananatiling misteryo pa rin sa akin ang pagdami nila rito. We do exploration dives around this area also. Kasi dahil, hindi disturbed. Yes po. Wala masyadong divers eh. No? That's Ang napansin ko pa dito, mas malapit sila sa tao. Ayon sa mga diver, posibleng ang dating tirahan ng mga treasure shark, meron na raw bagong maghahari. Ang tiger shark, isa sa mailap na uri ng pating. A few years ago, itong monad, yung pinakasikat na dinadayo ng mga foreigners, no? Even yung mga locals, para makakita ng treasure shark. Pero hindi nila malaman kung anong dahilan kung bakit lumipat sila lahat sa Kimot. One of the reasons na sinasabi nila is because of the tiger shark. I've never seen one. I hope to see one today. Habang nasa ilalim, ramdam ko ang kaba dahil parang may biglang susulpot sa amin. Hanggang sa may malaking anino na dumaan sa harap ko. Confirmed! Ito ang unang beses na nakakita ako ng tiger shark. Isa ito sa mga dapuhan predatory shark sa buong mundo. Saglit lang itong nagpakita sa amin at bumalik agad sa kain na dito. Grabe. Sinapad mo lahat ng mga pangarap ko. Woo! My God! After 19 years of diving, we finally found it. But yes, tiger shark baby. Sa isang araw, nakita namin 3 types of shark. 3 types of shark. Dito rin pala, meron tayong white tip, yung tiger at yung ating treasure shark. One day, grabe. First time ko sa buhay yung tiger shark. Ang treasure at tiger shark malayang namumuhay at nagpaparami sa Kimot at Monad Shoal. Pero sa ibang parte ng Pilipinas, nabibingwit sila ng mga mangingisda. Sa Cebu, habang namimingwit ng malalaking isda gaya ng tuna ang isang mangingisdang ito, aksidente siyang nakahuli ng treasure shark. Pero agad naman na itong pinakawalan at inireport sa Coast Guard at BIFAR. Sa Pilipinas, ang mga declared na mga endangered, threatened aquatic species
ay fully protected. That's under Fisheries Administrative Order 208-1. Mere possession, catching, selling, may bawal po yun. At may karampatang penalty. Pero may exception dun sa law, Section 5, wherein kung accidentally nahuli mo, bycatch mo lang, nanguhuli ka ng talakito, pero ang dali mo treasure shark, ay angat mo, hindi naman automatic yun na bawal yun. Pero may requirement. Pagdating mo sa landing, i-declare mo sa competent authority, whether LGU or BFAR, na ito nahuli mo, kung saan, anong species, documented, and then hayaan mo ang competent authority na mag-decide paano yung disposal. Pero sa misteryo kung bakit naman halos bihira na magpakita ang treasure shark sa Mona Chol, In terms of their biology, yung interaction nila, based sa pag-aaral, hindi naman kinakain ng tiger shark yung treasure shark. Pero may instances na pag juvenile pa lang yung treasure shark, may possibility madali din sila ng tiger shark. Again, because of that, may possibility yun nga ang dahilan dahil nandun yung treasure shark para ma-protect yung young, they would have to move out. sa pagdami ng treasure sharks sa Quimot Shoal, ang lokal na pamahalaan ng Tabangon Leyte nagsulong agad ng ordinansa para protektahan ito. Una, nakipag-coordinate kami sa mga professional divers ng Logon, Malapascua. Nag-iisip kami na bigyan sila ng magandang livelihood. Meron pa tayong mga nai-experience at nahuhuli ng mga illegal fishers. Gusto natin na tulungan din yung nabigyan ng livelihood para hindi na nila ito gawin, para sa susunod kasama na namin sila sa pagprotekta ng mga illegal fishers. Kasi tingnan mo, if hindi mo sila pinapatay, nakikinabang mas madami. They start coming back because of the strong educations of awareness of sharks. Malayo sa reputasyon ng mga pati na naranasan ko nang makaharap sila. Pero sa akin, isa itong mabihirang pagkakataon lalo na't muling nagbabalik ang mga ito sa ating lahat. Kaya kung makita man natin sila, huwag natin katakutan o paglaruan. Dahil ang tunay na lugar nila ay malaya sa kalawakan ng dagat. Parang ordinaryong kagubatan lang sa unang tingin. Pero sa bawat hakbang, tila humihinga ang lupa. Hindi ito matigas na lupang kagubatan. Malambot, basa, at bawat tapak may bahagyang pagbubog. From this boardwalk, we're going to go down and we're going to walk on peatland. So, ang pakiramdam niyan, hindi solid, parang lupa. At sa ilalim ng bawat hakbang, nakatago sa isang pinakamatandang likas na imbakan ng carbon sa Pilipinas. Ito ang Kaimpugan Peat Swamp Forest. Isang kagubatang hindi lang tahanan ng mga bihirang hayop, kundi maaari ring isa sa mga tumutulong para hindi lalong uminit ang mundo. Pero habang dumarami ang bagyo, tagtuyot at pagbabago ng klima, sapat pa ba ang mga natitira nating peat swamp forest para makatulong sa kalikasan? Sagrado para sa makatutubong manobo ang lugar na ito. Kaya bago kami makapasok dito, kasama ang herpetologist na si Dr. Arvin Jasmos, isang eksperto sa mga reptiles at amphibians. Kailangan kaming dumaan sa isang ritual. Simbolo ito ng paggalang sa kalikasan bago pasukin ang kagubatan. From this boardwalk, we're going to go down. Tsaka kita mo yung vegetation, hira siya talaga daanan. So this is going to be exciting and a bit creepy, You never know what's inside that dense vegetation. Habang papalalim kami sa kagubatan, lumantad
ang mga nilalang na nakibagay sa basa at malambot na mundong ito. Sa peat swamp forest, hindi ordinaryo ang lupa. Mayroon itong makapal na patong-patong na dahon, ugat at kahoy na naipon sa loob ng maraming taon. Malambot ito dahil sa dami ng organic materials at tubig na nasa ilalim nito. Habang pinapasok namin ang peat swamp forest, isang tree frog ang nagpakita. Well, ito ay isang tree frog, kung tawagin. Ang genus niya, scientific name ay Philautus. At actually ito ay isa sa mga species pa dito sa Agusan Marsh na hindi pa talagang napag-aaralan. Hindi pa natin alam kung ano yung species name nito. Yung ganyang genus, marami yan sa iba-ibang places dito sa Mindanao. Itong genus na ito ay very diverse and marami talaga siya na nakikita sa iba-ibang habitat dito sa Mindanao. Most likely itong species na ito ay maaring endemic lang sa peatlands ito. May hinala ang mga mananaliksik na maaring dito lamang sa peatland ng Mindanao matatagpuan ang uring ito. Isa pa itong paalala kung gaano karami ang hindi pa natin nalalaman tungkol sa natatanging ecosystem. Pagkagat ng dilim sa Kaimpugan Peat Swamp Forest, may mga buhay ilang na sakto ang pagkakahubog para sa buhay sa Peat Swamp Forest. Mga nilalang na may matatalim na kuko na tumutulong upang makakapit sa mga basa, madudulas at magagaspang na puno sa gubat. Sa oras na lumalamig na ang paligid, maririnig na unti-unti na silang naglalabasan para maghanap ng pagkain. Isang butiki na may matatalim na claw ang nakita namin na nagpapahinga sa puno. It's a gecko. So, ipaahid din natin kay Doc Arvin. Definitely not like the typical geckos that we see. Doc Arvin, Yes. look at this. Ang tawag dyan sa grupo na yan, sa English ay bent-toed geckos. Kasi nakaganon nga may claw. Ito ay most likely Cyrtodactylus agusanensis. Ito ang Agusan bent-toed gecko. Gamit ang kanilang claws at matatalim na kuko, madali silang makakapit at nakakaakyat sa mga puno kahit basa at madulas ang kapaligiran. Una siyang na-discover dito sa Agusan area, most likely sa marsh. Pero matagal na to na na-discover ng mga dating scientists pa sa Philippines na nag-aaral na 1900s, late 1800s. So ano nga siya, unique siya dahil yung kanyang Pattern, yung toe. Tsaka yung mga toes niya, diretso, no? Hindi siya yung typical na malapad. Correct, oo. May claws, bent-toed gecko. Katulad ng Agusan bent-toed gecko, maraming hayop ang umaasa sa peat swamp forest para mabuhay. Pero hindi lang mga hayop ang nakikinabang dito, mismong tao rin. 30% ng carbon ang kayang maimbak ng peat swamp forest ayon sa International Union for Conservation of Nature o IUCN. Higit na mas mataas kung ikukumpara sa rainforest o kagubatan na 25% lang ang kapasidad. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng Kaimpugan Peat Swamp Forest, lalong-lalo na sa Mindanao. Sa makapal nitong peat deposits, nagsisilbi itong malaking imbakan ng carbon na tumutulong sa pagbabawas ng greenhouse gases sa kapaligiran. Kapag nakawala ang carbon at napunta sa atmosphere bilang carbon dioxide, posibleng itong painitin ang mundo at palalain ang climate change. Sa ilalim ng malambot na lupang ito,
nakatago ang libo-libong taon na kasaysayan. Tahanan ito na mauri ng hayop na hindi pa natin ganap na nakikilala. Sila ang mga tahimik na saksi ng paglipas ng panahon at habang patuloy ang pagbabago ng klima, patuloy rin ang paggawa ng peat swamp forest ng tungkulin nito. Ang mag-imbak ng carbon, sumipsip ng tubig at magbigay buhay sa napakaraming nilalang. Paliit man ang bahagi nito sa mundo, malaki ang mawawala kapag ito'y naglaho. Ako si Doc Nielsen Donato. Ako si Dr. Stresio. Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.